everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayang dagat, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Ang vlog natin ito para sa mga dragon. Ano ba ang aasahan ni Dragon sa darating na taong 2026? Pag-uusapan natin ang aspeto ng karera, ng pera at kayamanan, ng pag-ibig at relasyon, at ng kalusugan ni Dragon. Para sa pangkalahatan or overview, ang 2026 ay maganda ang iyong asahan, Dragon, sa lahat ng aspeto, lalong-lalo na sa iyong karera. Ika nga, extraordinary ang aspeto ng karera ng mga Dragon. In fact, mapapakita mo at maipamamalas mo sa 2026 ang abilidad mong mamuno, the leadership quality and excellence na mayroon ka. Because you are born with that grit and power. Magkakaroon ng oportunidad para ikaw ay ma-promote ng napakadali at walang problema. Ito namang mga dragon na mga negosyante, because dragons are actually good businessmen. They are born also not just only to lead, but they are actually born to be a business people. May mga bago kang produktong ipapakilala, mga bagong negosyo kang bubuksan sa 2026. Even business expansion ay pwede nyo pong gawin sa 2026. Pagdating sa iyong pera o kayamanan, aasahan nyo rin po, Dragon, na lalago, uusbong at darami ang mga source of income ninyo kumpara sa taong 2025, itong papatapos na 2025. Kung ikukumpara natin ang daloy ng pera at kayamanan, mas magiging maganda ang darating na 2026. Ayun nga lang, magiging busy ka. Para sa mga single na mga dragon, pwede nyo pong makilala ang para sa inyo na mamahalin at inaasam-asam yung gusto nyo makasama sa habang buhay sa darating na 2026. While yung may mga asawa ng dragon, mag-iingat po kayo kasi nakikita natin ang awayan, pagkakaroon ng disbalance sa inyong relasyon. In fact, may mga pagbabadya ng paghihiwalay, disagreements, at yung kustodiya ng kung sino ang mangangalaga sa mga bata, kung sino ang papakinggan ng husgado pagdating sa custody at pag-aaruga ng inyong mga anak. Kaya iyon ang kailangan pag-ingatan ninyo, Dragon. Ikaw ay napapabilang sa Year of the Dragon kung ikaw ay pinanganak sa taong 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, and 2024. Sa aspeto ng karera, ito very bright ang iyong karera sa darating na 2026, Dragon. In fact, nakikita nyo perfect 5-star ang aspetong karera ng mga Dragon. Maipapamalas at maipapakita ninyo ang inyong pagiging malikhain sa aspeto ng trabaho o propesyon o negosyo ninyo. Ang iyong pagiging leader. You are a born leader, Dragon. Mas mapapakita at maipamamalas at ma-appreciate ito ng mga taong nasa paligid mo sa darating na 2026. In a more specific way, Dragon can always step forward and lead a team to complete anumang task o pagsubok na kanilang haharapin with a very excellent output and very excellent organizational and team management skills. And because of that one, asahan mo, Dragon, na mapapansin ka ng mga big bosses kung ikaw ay empleyado, mapapansin ka ng mas nakakataas sa iyo, at asahan nyo po na magkakaroon ng promosyon. And of course, along with this promotion are actually good benefits that you are going to enjoy. Yung mga Dragon na nasa art industry, pwedeng maging malikhain kayo. You are going to catch that creative eye at makikita mo ang bawat detalye at mapapaganda mo ang lahat ng gagawin mo. Ang iyong abilidad sa aspeto ng profession. Your charm will attract more success and
mas may enhance nyo ang aspeto ng iyong karera o ng iyong negosyo. Speaking of negosyo, magiging maganda ang business environment ni Dragon sa 2026. Magiging paborable ito sa iyo. Madali para sa iyo na makahikayat ng mga customer. Madali para sa iyo na makagaanan ng loob ang mga posibleng magiging business partner ninyo. Madali mong ma-adjust ang movement ng market at madali kang makagawa ng strategiya para sa negosyo mo. And mas magiging malikhain ka pagdating sa pakikipagkompetensya sa negosyo at magiging mas maganda ang iyong serbisyo sa iyong mga customer. So, ibig sabihin, asahan nyo po na sa 2026 ay lalago ang iyong hanap buhay. Pangkalahatan sa karera, sa aspeto ng karera, profesyon at negosyo ng mga Dragon, show your excellent leadership at work. Mayroong maraming promosyon at pagkilala, rapid business development ang aasahan nyo po sa 2026. Sa aspeto ng pera o kayamanan, nasa 4 stars po kayo. Wealth luck ng mga Dragon ay very good din po ha. Lahat ng mga pinanganak sa Year of the Dragon ay makaka-accumulate kayo ng mas maraming pera kumpara sa 2026. Promising ang aspeto ng karera, promising ang aspeto ng negosyo, very promising ang aspeto ng iyong professional. Ibig sabihin, because of your career luck na 5-star, lalago ang iyong source of income. Magkakaroon ka ng maraming sources of income. Salary increase, ay aasahan din nyo po. Sa aspeto ng investment, malalaman mo, makikita at malalaman mo dahil abilidad mo ito, sa mga negosyo ang mas kikita ka na papasukin mo. You can obtain objective return from your investment sa mga nakaraang buwan at taon. At yung financial management abilidad mo o your financial management ability ay mas magagamit mo sa darating na 2026. In addition, mga Dragon, you may also find diverse way para mas mapaangat nyo pa, maboost nyo pa yung income ninyo. Tulad ng pagdagdag ng side business, additional business, part-time, freelancing, yun, maganda yon for you. Basta, kaya mo pang ma-manage ang iyong oras at schedule. In general, you are going to accumulate a lot of wealth sa darating na 2026. Asahan ninyo ang return of your investments sa lahat ng mga pinagpaguran mo sa nakaraang taon at buwan. And you are going to earn extra from sideline and side hustle ng mga businesses na posible nyong pasukin. Sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, sa darating na 2026, naka 4-star ang mga Dragon. Medyo magkahalo ha. Single na mga Dragon ay magkakaroon ng mga ligawan. Ito ang umaasahan ninyo. May mga magpapakilig, may mga magpaparamdam, at makikita mo sila on social gatherings, on big events na pupuntahan ninyo, na magiging simula ng, it will start with getting to know you, exchanging of Facebook and social media account, exchanging of cellphone number, hanggang sa magiging constant na yung komunikasyon ninyo, at mag-offer na at mag-i-invite na for a dinner, for a date, or just a coffee. Yun. Hindi masama mga Dragon ha, kasi ito ang taon niyo po para mas kiligin at pagyabungin ha. I'm talking about the mga single. Para sa mga married na mga Dragon, you still have time ngayong 2025 para mas patatagin ang iyong emotional foundation kasama ang iyong kapareha. Kasi haharap kayo ng problema bilang mag-asawa sa 2026. Maraming mga hindi pagkakasunduan ang babalik muli on 2026. It could be on the dispute kung sino yung gagastos sa pag-aaral ng mga bata, sa gastusin sa pang-araw-araw sa tahanan, maintenance ng sasakyan, and many others. Okay?
magkakaroon ng lamat ang iyong pag-iibigan, ang iyong pagsasama bilang mag-asawa. Kaya patatagin muna ang inyong pundasyon ngayong 2025 at bago matapos ang 2025. Yung mga married na dragons need to make changes in time and give your partner more pag-iintindi, more time, more attention. Ito ang magiging solusyon po ninyo para hindi kayo humantong sa hiwalayan. In general, single na mga dragon will meet their lovers sa 2026. Yung mga asawa na, yung may mga partner na, posibleng humarap ng away at gulo, mga dispute between expenses or pagkakagastusan or yung pinagkakagastusan ninyo pang araw-araw. Gastos ng tuition fee ng mga bata, maintenance ng sasakyan, o yung pang araw-araw na gastusin sa loob ng inyong tahanan. Sa kalusugan naman po tayo, naka 4-star tayo mga dragon. Ibig sabihin maganda pa rin ang haharapin pagdating sa kalusugan ng mga dragon sa pangkalahatan. Pero may mga ailments, may mga karamdaman kayong haharapin. Ito'y dahil sa pagiging busy at subsob ninyo sa negosyo at trabaho na hindi nyo na mamamonitor ang iyong mga kinakain, na hindi nyo na mamamonitor na you are directly into inclined of eating unhealthy na mga pagkain. And because of that one, posible kayong humarap sa tinatawag nating gastrointestinal problems. Maapektuhan din po sa 2026 ang yung mental health. Dahil sa maraming stress, dahil maraming opportunities. Ganun yun eh. Pag maraming blessing, maraming opportunities, ikaw ang leader, ikaw ang namumuno, ikaw ang namamahala, you lead a team, you lead a people, plus uuwi ka, you have problems din with your loved ones, with your partner. Ayun, masyado kang stress, busy and stress na maapektuhan ng iyong kalusugan. Mental health, pag-ingatan dragon sa 2026. Because of this, posible kang humarap sa mga yugto ng 2026 na parang nahihirapan kang magdesisyon, parang lutang ka at mahirap makapag-concentrate sa kung ano man ang kailangan mong bigyan ng solusyon. Kaya you are being encouraged to keep a very good mindset. Isa yan. You travel more frequent para maka-unwind ka. Samahan nyo or isama ninyo ang iyong kapareha when you travel. And then, have time to relax. Give your spare time, give your extra time always with your family para ma-minus o mabawasan ang mga problema sa inyong tahanan. Instead of them adding to the stress, they will be your reinforcement and source of relaxation. Okay? Uulitin natin, pangkalahatan sa Dragon's Health, possible gastrointestinal problem and mental health problem ang iyong i-watch out, ang iyong pag-ingatan. Ako po ay kumakatok sa inyong mga ginintoang puso sa ating bag ng pag-asa. Tayo po ay maghahatid ng tulong at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga bata. Sa mga gustong magpaabot ng kanilang tulong, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account ko, ang BPI Peso account ko, at ang GCash account natin. Yung GCash account natin po, paalala po, hindi yan matatawagan. Yan po ay tatanggap lang ng iyong donasyon. Bakit tayo nag-create ng GCash account? Kasi karamihan ng mga kababayan natin na nasa bansa, ang mas komportable at pamilyar sila ay sa GCash number. Nagsimula tayo 3 years ago. Nagsimula tayo 3 years ago sa pamamagitan ng notebook mo, kinabukasan ko, Give Love Project natin, kung saan nakapaghatid tayo ng mga tulong sa iba't ibang bahagi ng ating komunidad, sa mga tribo, sa mga nasalanta ng malakas na bagyo, ay nakapaghatid tayo ng tulong doon. At magtutuloy-tuloy pa rin po tayo.